2 years sa Jeddah at 6 years sa Hong Kong. So yun yung buhay ng pinsan ko. And matatanungin siya natin ng mga few questions and kung ano yung mga tips na ibibigay niya sa inyo bilang isang OFW. Welcome sa ating OFW episode, kung saan ibabahagi ko sa inyo yung buhay ng mga OFW abroad. So this is Jen Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. So ayan guys, yung ating pinaka-first talaga na i-interviewin dito sa aking channel is my cousin! Ayan. So siya yung i-interviewin natin guys sa ating first OFW episode. So as you can see, ang background namin is parang nasa probinsya lang kami kasi andito nga kami sa mga pores-pores. So ang tawag dito is Pagoda Park dito sa Yunlong. So ngayon, meron tayo na-prepare na questions sa kanya. I-prepare, higiniki para kay mga Hindi ko nga expected na magkikita kami. Nagbablog din siya guys. Oo. Nagbablog din siya guys. So follow nyo siya. Ilalagay ko yan yung social media niya dan. Taga saan ka sa Pilipinas? Pwede inong gula? Oo. Budu gaga, first time ko ni Chari. Ngayon ko. Dinggali ko sa Pilipinas, sa Mindanao. sa Mindanao. Sa may province South Cotabato. Province of South Cotabato. Okay. Okay, next question. Gaano ka na katagal nag-work abroad? 2 years sa Saudi at saka 6 years sa Hong Kong. Wow. Okay. So next is, kumusta ka naman sa amo mo? Sabang? Ay hindi, bukas. Nakasadyan niya. Okay, kampante, ewan. Okay lang, di ba? Paano ka magtagal ng 6 years pag hindi sila okay? So, magkano naman sahod mo? So, yung minimum natin ngayon is 5,100. Wala ko dyan. Oo. 4,990. 4,990. Diba, kasi October ka nag-renew, no? Hindi November. Anong ginagandahan nun? Hindi pa ako October, tama, Oo, October pala. per month. August pa lang. Reason mo bakit ka nag-abroad? So, given na reason mo talaga yung pera. So, other than that, may iba ka pa bang reason? Gagawin. Tara na naman. Ano ba? Takasan ang mga problema. Yun lang. Hindi iniisip yung pera muna. Yung problema lang. So, naisip mo din ba na pag nag-abroad ka, yayaman ka na? Hindi. Hindi ko iniisip yun. Iniisip mo din ba dati bago ka nag-abroad na maraming pera yung nasa abroad? Hindi. Hindi mo Hindi ko naisip naisip. yun? Promise. Hindi Kasi ko naisip. mostly ng mga tao, naisip nila yun na pag abroad ka, marami kang pera. Which Hindi. is, Hindi. totoo ba yun? Hindi totoo. Maraming pera po, tragis. Maraming resibo. Totoo, hindi ko talaga naisip na mag-abroad para magka-ipon, magka-pera. Hindi. Gusto ko lang tumakas dun sa problema ko. Oo, sa sitwasyon mo nun. Okay. Okay, so ito. Sa tingin mo, gaano katagal ka pa magtatrabaho sa amo mo? Itong tanong na hindi ko iwan ko lang. Siyempre, gusto ko pa sana na tumagal kaso wala na eh. Ganyan talaga daw yung buhay. Di natin alam Kung ano mangyayari? ang mangyayari bukas. Yes. So, dapat, sabi nila, mag-prepare na daw, pero di mo alam eh. Hindi mo talaga Diba? ma-predict, Oo. diba? Yung sinabi mo, sa susunod na isang taon, dapat may enough na ipon ako. Bigla-biglang, di ba ganon? Oo. Parang isang iglap lang, wala. Yun lang. Ilonggo daw, pero nakataga. Ayaw, gali. Okay, so next question. So ito pala talaga yung pinaka-question nila. Paano mo na-handle yung homesick? Di ba may aras ang cellphone? Una-una cellphone, isa na way para ma-handle ang homesick. Maglagaw, malagaw. Depende sa'yo kung paano mo siya i-handle or paano mo gagawin. Homesick yun, no? Oo, homesick. Hindi ka naman homesick dito. Depende talaga yan siguro sa'yo. Bilang isang OFW, ano yung isa mong pinagsisihan? Hindi ko naalagaan yung mga bata. Yung mga anak mo? Yes. Tapos, yung iniisip ko na, dapat
umuwi ako para alagaan sila, hindi eh. Tapos yung pag-birthday nila, iba yung kasama. Tragis, di magibi. Pag magsakit sila, daw mapuli ka. Daw mo na. O, di ba? Oo. Ano lang to? Okay. So since nasabi mo na sa akin na mahigit 6 years ka na dito sa Hong Kong. Sa tagal mo na sa Hong Kong, ano naman yung Cantonese words na alam mo na at kaya mong bigkasin? Number lang. Okay. So, sige, sabihin mo. Kaya nga ang bigkasin eh. Alam mo, tapos kaya mong bigkasin. Ano na? Yapi, samsit, Oo, lop, tat-tat, kausap. Kausap. Ayan, ganun. So hanggang anong number? Tapos, ano lang. Saan niya? Chausa na. Oh. Boy, kapag kay daw Chinese, ginatunan mo. Chow san. Ano lang na. Isa, hindi ko pa bala ng umkoy. Thank you. Ngoy, dalawa kasi yan eh. Meron Ngoy. tayong ngoy, Oh. doche. Doche. Doche kasi example, bibigyan ka ng regalo. Doche. Oo, doche. Tapos, yung umgoy naman is act of service. Example, tinulungan ka niya. Yun. Ganon. Kaya nga sabi ko, bakit hindi ko natutunan yung Cantonese? Oo. Kasi, okay lang sa amo, depende sa amo. Oo, depende sa Pero pag matanda ang alaga mo, kailangan mo talaga Oo, you ng need- Cantonese. Oo, kaya mas gusto kasi nila mas gusto nila yung Indonesian. Kasi yung Indonesian, nakakapagsalita ng Cantonese. Tapos Oo. yung mga bata-bata naman ng mga employer, mas gusto nila yung Oo, yung Filipino kasi mas gusto Sa nilang English. English. Yes. Pinaka tanong, may ipon ka ba? Wala. Siyempre, wala. Hindi yung totoo yung sinasabi nilang may ipon. Wala. Madami. Maraming may ipon. Pero, kung ang partner nila sa Pinas is katuwang nila. Like halimbawa, alam mo minsan naalala ko na hindi ko naman sinasabi na yung partner ko is kasi yan. Ay, sarap sa feeling yung parang nilagay ko na lang sa sitwasyon ko na yung mga sahod mo, yung pinapadala mo, inipon, ganun. Hanggang sana all na lang tayo. Yung halimbawa, pag uwi mo, yung mga pinadala mo, di ba ganun dapat yun? Paano pag wala ka talagang ipon kung nag-abroad ka na kailangan mong ipon. Gusto mo mag-abroad para Mag-ipon. mag-ipon. Hindi. Kasi nagtatrabaho Kasi- ka para sa Oo, family. pag nagtrabaho ka para sa family hindi yung nagtrabaho ka para mag-ipon. Kasi, yung naisip ko din, tawag dito, kung gamay ang kwarta, Gamit yung gasto. gamay gasto, sakto lang. Subong na dako ato sahod, kulang, sakto lang. Paano ba? Hindi kasi talaga yan nasa paano mo i-manage yung pera. Oo. Tapos dapat, kung ano yung sitwasyon dati, hindi na siya mag-level up. Ganon lang. Pero hindi naman ako nagsisi na wala akong ipon. As in, Okay. hindi ako nagsisi. Hindi na siya nasisi guys. So, Kasi, up to her. ano pa naman tayo? Tawag nito? Bata pa. Bata pa. Tsaka, Malakas pa. may bukas pa. Yes, may bukas pa. 2 last questions. Dalawa pa. So, kamusta naman yung relationship mo sa pamilya mo simula nung nag-abroad ka until now? Okay lang. Okay lang. Pero totoo, di syempre, sa mga nakakilala sa akin, alam yung buhay ko, alam yung drama-drama ng buhay ko. Ngayon, may mga question na, bakit kayo nagkabalikan ng asawa mo? Ganito, ganyan. Totoo yan. Pero kami lang ng asawa ko ang nagkaintindihan. Kasi, nung last time na nag-usap kami, every time naman kami nag-usap may time talaga na nagsabi siya na, buti nga daw na nangyari sa amin yung ganito, yung nagkahiwalay kami. Kasi, naintindihan daw namin lalo yung buhay na, mali pala yung ganun. Oo. Siyempre, hindi ko naman in-expect kasi na, hindi man namin in-expect na na mangyayari yun. Kasi nga, kontento lang kami noon sa, una-una sa damit, okay. Sa brief, panty namin, okay. Nung kami lang, may anak na kami. Tapos yung sinasabi niya na, daw, okay na gani ka na agyan taniga, kay na-realize ta na mali gali to. Tama gid. Tapos ang isa lang gid na ang hambas-hamba na ko tuod gid man gali ang karma. Oo. Nagsisi na daw siya pero ang karma niya parating pa lang. O, di ba? Ganon. Pero although na kung sabi ko nga noon, kung ang sala sang bana ko is
isa ka baldi. Kalison ko pa na para lang mapatawad ko siya dati pag ano namin. Pero siyempre sugo ng kapalaran, so naghiwalay kami hanggang nagkabalikan. Tapos ang isang bagay pa na hindi ko makalimutan noon na sabi ko, bakit mo kami iwanan? Kasi ganito naman, nagtulong naman ako sa iyo. Yung si Kian pa lang, panganay. Si Kian, nag-eskwela sang Mayo. Ikaw nagatrabaho. Ako diri, bisan ano na lang, nagaluto ko, baligya gasolina, bisan ano na lang. Ang hambalya. Pag abot lang daw sang panahon, o di, pagbalikan na mo, ang hambal niya, Ginoo na daw ang bahala. Ang Ginoo daw magdesisyon. Ang Ginoo daw magdesisyon kung magpayag, kung magkabalikan daw kami, di, magkabalikan. Yun. Diba? Pero yung paano naman yung sitwasyon mo sa mga anak mo? Okay lang. Ayun nga, yun ang sitwasyon sa mga bata ko is, ito lang importante. Kahit anong problema yung dalawang mag-asawa, never give na to na iparamdam sa bata ta na si papa mo malain, si mama niyo malain. Kaya ang isa kabutang na ginapasalamatan ko sa Ginoo is ang mga bata ko buutan amo lang gina. Yes. Amo lang gina ano ko gid sa Ginoo na hindi ko pagbalikan ang bana ko. Ang mga bata ko perti kabuutan. Kag ang mga bata ko mismo gaman mama balikin na si papa. Although nga bisan kadamo-damo sa mga istorya, subong ko lang sang nagbalikan kami ni papa nila. Subong ko lang na-realize na kung hindi ko mag-visit gid. Hindi ko mag-visit. Okay lang sa'yo yung post natin to. Okay lang. Kung ano pala kabugat ang naagyan ko sa sitwasyon namon sa to. Grabe galit, doble ang nabutyagan sa bata ko. Naghibi ko pero daw atik-atik lang nga pero daw totoo hindi ko ginaman. Emotional palahibi ko grabe ko sa ang amo lang ginano nga hamba ko. Paano ko kaya nakayanan ko sa 9 years ngay walay namon. Nakayanan ko tanan-tanan. Siling ko kung gali kabugat ang naagyan ko, mas dubli ang sa mga bata. Kaya subong ko na-realize kaya hambal sa mga bata ko. Mama, wala na may maghambal sa among nga broken, nga wasak among pamilya. O di ba? Sa amo pa lang nang edad, ang impact sina sa imo, sa akong sobra. Sa ibang tao kaya, although na joke lang, ito maging hiwalay kami. Pero sakit Nakatatak sa isip nila na wala na sang may maghambal sa among nga wasak among pamilya, mama. O di ba? Nga may tao ta na nga makabatas mag-amusina sa mga anak ko. Yes, amo lang nang ginapasalamatan ko sa Ginoo na kabuutan gid sa mga bata. Amo lang to. Amo lang na. Hindi balansang amo na gani sa never judge people. Kaya hindi nyo balaan kung ang sitwasyon. Ang nakita nyo lang is yes, kung anong ara. Kung physical, yes. Pero emotionally, kung ano gid ang hindi nyo na gid. Hindi nyo nabatsagan. Yes, hindi nyo nakita. Diba? Ano lang. Tanan man ta may kwento, tanan man ta may mga inagyan. Pero amo lang na, hindi kita mag-judge. Okay. Sakit as in. Especially if OFW ka. Tapos yun, anak mo yung magsasabi sa'yo ng ganun. So, alam mo, first time ko nag-abroad, ang reason ko, tama tong hambal ko na nag-abroad ko para sa kwarta. Hindi na, mali nang hambal nga. Ako lang siguro ang taong naghambal nga, mag-abroad ko para sa kwarta. Hindi. Nag-abroad ko, hambal ko sa mga bata ko. Magpalayo ko kay para mabakal ta bugas. Mabakal ko bugas. Yes, oo. Di ba Saudi ko? Oo. Tapos 4 months ko sa Bakit Saudi, 5 bugas? months. Bugas kay wala. Amo ginarason ko sa dalawa pa lang. Ano to sila? Si Kian ko is grade 2. Si Tangtang ko 3 years old. Si Tingting ko ano pa lang na ng 11 months. Oo. Wala pa galakat. Oo. Ano ko malakat ko na ka. Sila pa lang doon nakaintindi. Malakat ko na kay mangita ko bugas. Bali ako oo, promise. Tapos sa Manila na ko nagasikaso ko sa akon nga mga papers. Matawag na sila. Mama, nang pila na kasako nga bugas, imo na tipon tira. Ako ginaambal nila ang duwa. Tapos ambal ng 3 months ako kay wala pa ako nakalakat.
Ambal naman sa isa, Mama, puli na. Kay damo ko namang guro bugas di raw. Di ba? Ang walang nang naano ba, no? Basta, hindi lang gid pag-ipaano sa mga bata. Salamat ko. Pasalamat ko kay nanay. Ibisan, ginanapan ako ni nanay mga bata ko. Kag-abi mo ano kabudlay subong? Kabudlay na sila bawion. As, hindi ba nagpuli ko sa October? Oo. Naglain ng boat ang papa nila. Hambal sa papa nila. Napuli ka naman tuod, pero mga bata ta wala. Oo, wala. Nang maglakat sila sa amon, habakwaon naman siya, mama si Lula dito. Mapuli lagi sila dito kay Lula nila. Hindi sila sa amon, hindi. Doon nagbalik kami sa pagkasultiro, sultiro kag dalaga. Oh, yun. Wala, hindi, pangit ba? Oo. At least, di ba, doon nahagan-hagan ako na. Basta mo lang na, pag mag-abroad, hindi mo isipon na kailangan mag-abroad ka para makaipon ka sang dako, makaipon ka kwarta. Sabi mo, ang pinaka-the best gig nga maipon mo is mga bata mo nakatapos, mga bata mo nakakaon, mahatag mo kung ano ang ilang gusto. Amo lang gid na. Hindi ka na mag-aim sang gusto mo magdamo sang kwarta, kay damo-damo kung nabasan, bisan ikaw ganiguro nga nag-ipon sila, nagpundar sila sa Pilipinas, pagpuli nila, hindi na, wala, useless ka. Wala? Ano lang na. Basta, kung may pagkakataon na maupod niyo ang pamilya niyo, puli na lang anay. Kaya ako mapuli na lang giko anay. Again. Okay, so for the last question, last but not the least is, ano yung pinaka-tips mo? Example, ako kasi bago pa lang ako dito sa Hong Kong or sa mga baguhan or sa mga gusto pa pumunta dito sa Hong Kong. Ano yung tips na may bibigay mo sa kanila para pag pumunta na sila dito para medyo may idea sila, yung expectation nila, ano? Oo, syempre, ano reason mo bakit ka pumunta ng Hong Kong? Bakit ka lumayo, iniwan yung mga pamilya niyo? Syempre, para sa mga So, ganito lang, tiyaga sa amo. Halimbawa, pag makakita kayo ng mga amo, tiyaga talaga. Kasi, kung halimbawa sabihin nila na minsan may mga talaga na hindi ka daw maswerte sa amo mo. Pero tiyaga lang talaga as long as na hindi ka ginasaktan. Kung sa pagkain naman, hindi naman yung problema. May sahod naman tayo. Yung sinasabi ng iba pinagdadamutan. Ako, minsan may time na nagreklamo ako na bakit hindi ako binigyan. Pero kung kung tutuusin, kaya naman natin magbili. May sahod tayo eh. Kasi yung kinakain nila, gusto natin. Kaya nakapag tayo na tapos isa pa, alam mo yung ko dati, yung, di ba nag-abroad ako sa Saudi. Wala akong swerte doon. Kung anong sama ng ugali ng employer ko doon, kabaliktaran dito, grabe ka, buti naman yung ugali ng amo ko. Tapos ngayon, yung ko naman, siguro depende. Kasi sabi ko, kahit anong sama ng tao, may puso yan eh. Oo, yun ang inaano ko. Basta marunong ka makibagay. Huwag abusuhin yung kabaitan ng amo. Huwag tayong aasa na tayo ang amo. Ganun. At saka kung kayong magsabi ng, okay, sorry ma'am, thank you ma'am. Ganun. At saka, iwas sa lalo na yung Hong Kong, yung talaga, iwas sa temptation, oo. Nandiyan lang yan sa paligid, pero iwasan lang. Yan lang. At saka, above all, isipin lagi natin na uuwi tayo. Nagtrabaho tayo. Lumayo tayo para sa pamilya. Yes, babalik tayo sa pamilya. Huwag yung nandito na tayo, nakalimutan na natin yung ating mga pamilya. Diba? Yun lang. Lalim na. Parang lalim ng pinanghugutan niya na. Ayan, thank you so much for having you here. Ayan, sa ating vlog. Mag-ingat kayo dito kasi masarap yung Hong Kong. Alam mo. At saka tips, mag-explore kayo sa Hong Kong.
Kasi lugar ko lang dito. Nandito lang ako. Hindi ko alam na may pagoda pala dito. Ganun lang. Pupunta kami doon mamaya sa may taas bago kami umuwi. Ayan. Oo. Maya konti. Ayan, thank you so much. Ayan, yung pinsan ko pala ay pauwi na siya sa Sabado kasi na-terminate siya ng employer. So, next na natin. Good reason. Good reason naman. Oo, good reason naman. So, ayan, baka next na natin pag-usapan yung yung termination niya kasi hindi ko na makwento dito at wala na siyang time para magkwento. Ewan ko, may time ka pa para magkwento? Bakit ka na-terminate? Gusto mo ikwento? Ganun, parang hindi ko na-expect lang yun. Ayan, hindi niya Oo, naka-expect. Pwede naman, pero parang hindi ko kasi na-expect eh. Oo. Ayan. So, yun lang. Oo. Yun na lang siguro sa ngayon. Ayan, thank you so much sa panonood ng video ito. And sana marami kayong napulot, guys. And kung meron kayong mga questions, clarifications, and share nyo to sa mga friends nyo na gustong pumunta dito sa Hong Kong. At the same time, i-follow nyo again siya sa kanyang social media kasi doon nagpo-post din siya ng kanyang lifestyles, mga nangyayari sa buhay niya, etc. And then, huwag niyo kalimutan i-follow din ako dito sa aking channel at the same time sa iba-ibang platform kasi mas marami pa akong gagawing video. So ngayon nag-uumpisa pa lang ulit ako. And see you sa ating next vlog. So once again, this is Jayan Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you! Bye!